Isa si Patricia Deliso sa nangangamba sa pagkalat ng sakit na pertussis o whooping cough, lalo na at mayroon siyang anak na nag-aaral sa isang daycare center. Medyo na-alarma po ng kasi syempre since from COVID tapos tapos eto na naman po tayo. Mas yung pangamba ko kasi may bata kami sa bahay. Bagamat iba ang natututunan ng isang bata sa loob ng paaralan, handa niya munang tiisin at turuan ng kanyang anak upang makaiwas ito sa posibilidad na mahawa ito sa kumakalat na sakit. Kasi iba yung sa bahay, yung learning ng bata sa bahay compared sa school. Kasi yung social life nila, malilesa na naman, kami na naman yung kasama sa bahay. Mas okay din kasi yung may face-to-face. Pero since may ganyan, mas okay na sa bahay na lang talaga. Sa akin, okay naman siya. Kasi since yun nga, may panganib po na sa kalusugan, syempre, health is wealth pa rin po. Kaya naman upang maiwasan na mahawa ang mga bata sa pertussis, naglabas ang Executive Order No. 11 ng pamahalaang lungsod ng General Trias, Cavite na layong suspindihin ang face-to-face classes sa mga daycare center sa lungsod. Nakasaad sa naturang kautusan na suspendido ang klase ng mga bata hanggang sa April 22, 2024. Sa tala naman ng Cavite Provincial Health Office, umakyat na sa 44 ang bilang ng mga nahawa ng pertussis sa lalawigan. As of January 1 hanggang March 30, 2024, nasa 20 ang bilang ng confirmed case, 14 ang suspected at 4 ang probable. Sa 6 namang namatay, 4 ang kumpirmado at 2 ang suspected. We have to encourage timely medical evaluation and treatment of people, especially babies. Kasi doon po sa 6 na namatay, lahat po sila ay babies. Ang 2 buwan po hanggang 4 na buwan na wala po silang bakuna. Ayon kay Cavite Provincial Health Officer 1 Dr. Nelson Soriano, sa kasalukuyan ay patuloy ang pamahalaang panlalawigan sa procurement ng bakuna kontra pertussis. Ngunit habang naghihintay ng bakuna, habang wala pa rin po ang bakuna, bibigay po tayo ng advisory on pertussis outbreak response. From active screening po para makita kung sino ang may simptomas at magamot ito, mabigyan po ng karampatang lunas ng antibiotiko at ganun din po ay ma-test kung talagang sila ay may pertussis from prevention and transmission, simula epidemiology and surveillance, case detection, contact tracing, pati mga recommended antibiotics, kasama din po ang treatment, reporting, health education, and health promotion. kaugnay nito, patuloy ang panawagan ng kagawaran ng kalusugan na hanggat maaari ay iwasan munang ipasyal ang mga bata lalo na sa matataong lugar. Ito po, ang sakit pong ito ay fatal, debilitating, pwede pong magkaroon tayo ng fracture sa ating ribs. Kaya mga magulang, pakiusap po, pabakunahan ninyo ang inyong anak. Sakali namang magkaroon ng sintomas gaya ng ubo, sipon at lagnat ang isang bata lalo na ang mga sanggol, ay kaagad itong ipasuri sa doktor. Benedict Samson, humahataw sa balita ngayon.